Maraming tao ang nag-aakala na kapag tahimik ka, talo ka. Kapag hindi ka lumalaban, hindi ka nakikipag-argue, hindi ka nagpapaliwanag, o hindi ka nagre-react, mahina ka. Pero para sa mga introvert, ang silence ay hindi kakulangan ng power. Ito mismo ang expression nila. Hindi sila mag-aaksaya ng emotional energy sa mga walang kwentang gulo. Hindi sila maghahabol sa mga taong hindi nila naiintindihan. At siguradong hindi nila uubusin ang limitadong energy nila para makipag-away sa isang irrational, maingay o isang manipulative na tao. Sa mata ng mga hindi marunong magbasa ng tao, ang katahimikan ng mga introvert ay parang pagiging passive. Pero sa psychology, ang silence nila ay isang highly calculated na survival mechanism. Masters of internal navigation ng mga introvert. Habang ang mga extroverts ay nakikipagbakbakan sa labas, ang mga introvert ay lumalaban sa loob. Filtering emotions, analyzing motives, reading patterns, at kinikilatis ang totoong dahilan sa likod ng mga behavior ng isang tao. Bawat tahimik na sandali ay strategy session. Bawat hindi nila pagre-react ay deliberate decision. Kapag hindi nagde-defend ang isang introvert, ang iniisip ng mga tao ay siguro hindi nila kaya. Pero ang totoo, alam nila exactly kung ano ang ginagawa nila. Number 1. Kapag inaakusahan sila ng isang bagay na hindi nila ginawa. Kapag unfairly accused ang isang introvert, hindi sila automatic na nag-e-explain tulad ng ibang tao. Nagpapahinga muna sila, nag-o-observe. Tinitignan nila ang tono, inconsistency, at emotional volatility nung nagbibintang sa kanila. Hindi lang nila pinapakinggan ang accusation, dinadissect nila ito. Para sa mga introvert, ang pag-react ng emotional sa taong emotionally unstable ay malaking aksaya lang ng energy. Alam nila na may mga taong hindi naghahanap ng truth, naghahanap sila ng taong pwede nilang atakihin. At higit sa lahat, draining para sa mga introvert ang mag-explain. Deep processor sila. Inuulit-ulit nila sa isip ang mga situations. Iniisa-isa ang mga conversations. Iniisip ang lahat ng dapat nilang sabihin, pero hindi nila sasabihin. Bakit? Dahil alam nila na ang necessary talking ay nagpapalala lang sa taong gusto ng drama, hindi clarity. Mas gusto nilang hayaan ng oras ang maglabas ng katotohanan. Mas nagtitiwala sila sa mga patterns kaysa sa mga salita. Para sa kanila, mas matalim ang message ng silence. Hindi ko uubusin ang energy ko para patunayan ang innocence ko. Sa taong decided na guilty ako kahit ano pang sabihin ko. At totoo, lumalabas din ang katotohanan over time. Ang taong mahilig manisin ng iba, sila rin ang eventually na mabubuko. Kaya ang mga introvert umaatras. Tahimik, steady. Hindi yun pagsuko. Wisdom yun. Number 2. Kapag may umaangkin ng credit sa trabaho nila. Mas mahalaga para sa mga introvert ang mastery kaysa sa recognition. Tahimik lang silang nagtatrabaho, consistent at madalas behind the scenes. Pero kapag may nang agaw ng credit nila, hindi sila sumasabog o nagde-demand ng acknowledgement. Nagmamasid lang sila, naghihintay. At sa loob-loob nila, alam nila na ang magnanakaw ng credit ay hindi kayang i-replicate yung ginawa nila o yung talent nila. Ang taong umaangkin ng gawa ng iba, eventually lulubog sa pressure ng pagpapanggap. Alam ito ng mga introvert, hindi mo pwedeng mapeke ang competence forever. Kaya imbes na makipag-away, they keep producing good work. Sa teams, classrooms, workplaces, obvious ang pattern. Yung introvert lagi ang may mga smart solutions. Yung tahimik ang may mga pinaka-solid na ideas. At yung maingay, nauubusan sila ng mananakaw, eventually. Hindi nagdedepende ang mga introvert dahil long game ang nilalaro nila. Hindi nila habol ang spotlight, consistency ang habol nila. At yun ang wala sa mga fake. Eventually, people start asking, bakit parang iba ang gumawa? Sino ba talaga ang magaling dito? Bakit kapag siya, laging may maayos na output? Pag nag-align na ang truth sa mga patterns, panalo ang introvert nang hindi nagsasalita. Tahimik silang nananalo dahil strategy nila ang silence. Number 3.
kapag nami-misunderstood ang personality nila. Laging nami-mislabel ang mga introvert. Dahil tahimik sila, ang daming projection ng mga tao sa kanila. Madalas nilang marinig yung, ang sungit mo naman, parang may problema ka. Ang awkward mo, hindi ka friendly. Ang weird mo. Pero hindi sila nag-e-explain kasi ang pagpapaliwanag ng personality nila feels like performing for people who won't even listen. Ang taong mabilis mag-judge ay hindi maiintindihan ang depth. Ang taong allergic sa tahimik ay hindi marunong mag-appreciate ng calmness. At ang taong uncomfortable sa katahimikan ng iba ay madalas uncomfortable sa sarili. Alam ng mga introvert na ang pag-explain ay useless sa mga taong ayaw talagang umintindi. Mas madali sa ibang tao ang mag-assume kaysa sa mag-effort na kumilala. Kaya imbes na mag-defend, hinahayaan nilang mabuhay ang mga misconceptions. Hindi sila nag-a-adjust just to please others. Hindi sila nagpe-pretend na loud or energetic para lang ma-accept. At ito ang secret. The right people never misunderstand them. Kasi yung mga tamang tao, marunong magbasa ng silence, na-appreciate ang subtlety, komportable sa calm energy, at hindi nagde-demand ng mga explanations. Ang silence ng mga introvert ay filter. Nilalayo yung mga shallow at hina-highlight yung mga genuine. At number 4, kapag tinitwist ng iba ang mga words o intentions nila. Ito ang pinaka-sure way para mag-full silent mode ang mga introvert. Manipulation. Kapag may nang-guilt trip, nagtitwist ng words nila, nag-exaggerate o naglalaro ng mga emotional games, mabilis makaramdam ang mga introvert. Heightened ang sensitivity nila sa mga micro-expressions at intentions. Ramdam nila agad kapag may emotional dishonesty. Kapag nakita nilang may nagtitwist ng mga sinabi nila, alam ng mga introvert na pointless nang ituloy ang conversation. Hindi na ito tungkol sa truth, tungkol na ito sa control. At hindi interesado ang mga manipulators sa resolution. Gusto lang nila na manalo, and introverts refuse to feed that. Kaya nag-shutdown sila, umaatras, nagde-detach. Hindi dahil talo sila, pero dahil kita na nila ang psychological trap. Kapag nakipag-engage pa sila, lalo lang itong babaluktutin. Ang silence nila becomes a weapon. Hindi nila ibinibigay yung emotional reaction na gustong makuha ng mga manipulators. Kaya nawawalan ito ng fuel. At pag wala ng mahugot na drama, kusa na itong nagpo-fall apart. Ang silence ng mga introvert ay self-protection, strategy, clarity. Sinasabi nito na, alam ko ang ginagawa mo at hindi ako sasali sa laro mo. Kapag ayaw mag-defend ng mga introvert, akala ng mundo mahina sila. Pero ang may alam sa depth ay alam ang katotohanan. Nagde-depend sila in ways people don't notice. Hindi empty ang silence nila, boundary ito. Hindi takot ang no reaction, discipline ito. At hindi surrender ang withdrawal, self-respect ito. Alam ng mga introvert ang hindi alam ng karamihan. Hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Hindi lahat ng accusation ay deserving ng energy. At hindi lahat ng tao ay deserving ng access sa boses mo. Silence protects peace. Silence reveals intentions. Silence filters the wrong people. Silence exposes truth. Silence is self-control. Kaya kapag tahimik ang isang introvert, hindi ito dahil wala silang masabi, ngunit dahil naintindihan na nila ang lahat. At pag naintindihan mo ang power of silence, makikita mo na hindi iniiwasan ng mga introvert ang mga sitwasyon na ito. Pinipili lang nila ang battlefield kung saan hindi sila pwedeng matalo.